Good evening, everyone. Welcome to the bilingual language workshop in Tagalog and English. Tonight's presenters are Grace Sullivan, our election specialist in Tagalog, and Jose Posadas, also our election specialist. Myself, Ruth Law, is the Zoom facilitator for tonight's presentation. The workshop is recorded and there will be the Q&A session at the end of the presentations. You may click the raise hands button to speak or type in your message and questions in the chat room. So the meeting will be start shortly, and thank you for the attending. Mabuhay! Salamat sa pagsali sa workshop para sa botante sa wikang Tagalog at Ingles tungkol sa paparating na Hunyo 24-25 special na halalan ng mga nangunang kandidato, lungsod ng San Jose, Konseho ng Distrito 3. Ako po ay si Grace Sullivan at magtatanghal sa wikang Tagalog. Bago tayo magsimula sa workshop na ito, may tanong ako sa iyo. Alam mo ba na may eleksyon, special na halalan na magaganap sa Hunyo 24, 2025? Oo, ang special na halalan na ito ay isang karagdagang halalan ng dalawang nangunang kandidato na sina Gabby Chavez Lopez at Anthony Cortelius pagkatapos ng walang tiyak na resulta sa naganap na special na halalan noong Abril 8, 2025. Mahahanap sa www.seccvote.org website ng tagapagrehistro ng mga botante ang mga opisyal na resulta at mga detalyadong ulat ng Abril 8 na special na halalan. Kaya naman mayroon tayong libreng Zoom workshop sa 14 na wika na nagsimula noong Mayo 19 hanggang Hunyo 11 upang matulungan ang mga karapat-dapat ng mga rehistradong botante sa distrito ng Konseho ng Lungsod ng San Jose na maging pamilyar sa paparating na Hunyo 24 special na halalan at makapagbigay ng mahalagang impormasyon kung paano, kailan at saan makakaboto ang mga botante kasama ang mga nababagong opsyon sa ilalim ng batas ng pagpili ng botante ng California. Ito ay isang paraan para makatiyak na ang lahat ng karapat-dapat na botante anuman ang wika ay may tamang kaalaman at handang bumoto. Welcome. Thank you for joining our voter language workshop in Tagalog and in English for June 24 special runoff election. I am Jose Posadas representing English language tonight. Before we begin the workshop, I have a question for you. Do you know that there is a special election taking place on June 24th? Yes, this special election is a runoff between two top candidates, Gabby Chavez Lopez and Anthony Torrijos, after the inclusive results of the special election held earlier on April 8th. The official election results and detailed report can be found on the ROV website, seccvote.org. We are hosting a free Zoom workshop in 14 languages that started last May through June 11th to help eligible registered voters in San Jose Council District 3 familiarize themselves with the upcoming special runoff election on June 24th for the top two candidates and offering essential information on how, when, and where they can vote, along with flexible options under the California Voters' Choice Act. This is a way to ensure that all eligible voters, regardless of language, are well informed and ready to vote. Paano makakahanap ng impormasyon sa June 24th special runoff election? Bumisita sa website ng tagapagrehistro ng mga botante sa seccvote.org. I-click ang tab na Elections. Pagka-click ng Elections tab, sa may drop-down menu, piliin at i-click ang Hunyo 24 special na halalan ng mga nangunang kandidato at dadalhin ka sa webpage na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa Hunyo 24 special na halalan ng mga nangunang kandidato.
First, you can find information about the June 24th special election runoff by going to the website at the Registrar of Voters, secvote.org. Click on the Elections tab, and from the drop-down menu, click where it says June 24, 2025, Special Runoff Election. That is where you'll find information. Pag-click ng Hunyo 24, special na halalan ng mga nangunang kandidato, mapupunta ka sa webpage na ito. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon na nasa wikang Ingles tungkol sa special na halalan ng nangunang kandidato. Kung nais mong makahanap ng impormasyon sa halalan na isinalin sa iyong piniling wika, mag-scroll patungo sa ibaba. May 8 tab ng iba't ibang wika. I-click ang isang tab na wika, halimbawa ang tab ng Tagalog, at madidirekta ka sa webpage na naglalaman ng impormasyon tungkol sa special na halalan na nakasalin sa wikang Tagalog, tulad ng nasa kanang bahagi ng slide na ito. After clicking on the June 24 selection, in the tab, you will be directed to this webpage that contains information about the special runoff in English. To find election information translated into your preferred language, scroll down. There are 8 language tabs. Click a preferred language, for example, Tagalog, and you will be directed to a webpage that contains information about the special election translated into Tagalog, as shown on the right of this slide. Sa special na halalan na ito, ano ang nasa balota? Ang balota sa special na halalan na ito ay naglalaman ng listahan ng 2 nangunang kandidato base sa resulta ng special na halalan noong Abril 8, 2025. Pipili at boboto ang mga botante para sa isang kandidato na magiging susunod na miyembro ng konseho ng lungsod ng San Jose na kakatawan sa Distrito 3 para sa isang bahagyang o hindi pa natatapos na termino. Para sa pangkalahatang impormasyon sa pagboto, tumawag sa 408-299-8683 o sa walang bayad na numero 866-430-8683. So what is on the ballot? The ballot for this special election contains a list of the top 2 candidates based on the results of the earlier April 8 election. Voters will select and vote for a candidate who will be the next San Jose City Council member to represent District 3 for a partial unexpired term. You can get more information by calling 408-299-VOTE and toll-free 866-430-VOTE. Sino ang karapat-dapat na bumoto? Ang mabotante lamang na ang tirahan ng pagpaparehistro ay nasa lungsod ng San Jose District 3 ang karapat-dapat na bumoto sa special na halalan na ito. Sa bandang kanan ng slide ay ang mapa ng Distrito 3 na naka-highlight ng kulay dilaw. Ang mga botante na hindi sigurado kung sila ay karapat-dapat na bumoto ay maaring hanapin ang kanilang distrito sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng County ng Santa Clara, tagapagrehistro ng mga botante sa www.scvote.org at pumunta sa hanapin ang iyong distrito na webpage. So who is eligible to vote? Only those voters whose registration address is in the city of San Jose, specifically City Council District 3, are eligible to vote in this election. On the right side of the slide is a map of District 3, which is highlighted in yellow. Voters unsure of their eligibility may look up their district by going to the Santa Clara County Registrar website, secvote.org, and search for the Find a District webpage, which we will show you shortly. Paano mo mahanap ang webpage ng hanapin ng iyong distrito upang malaman ko ang nakarehistrong tirahan ay nasa loob ng Distrito 3? May 2 paraan para mahanap ang iyong distrito. Una, pumunta sa website ng tagapagrehistro ng mga botante sa scvote.org, mag-scroll pababa at mahanap ang Look Up Your District o hanapin ang iyong distrito na nasa ilalim ng mga popular na serbisyo. I-click ang Look Up Your District.
May mahanap na impormasyon sa halalan na nakasalin sa 8 wika. Maaari kang pumili sa isa sa mga 8 tab ng wika. Halimbawa, gusto mong makakuha ng impormasyon sa wikang Tagalog, i-click ang tab ng Tagalog at mapupunta ka sa webpage ng mga popular na serbisyo na nakasalin sa wikang Tagalog. Dito makikita ang tab Hanapin ang iyong distrito. Makikita sa baba ng kanang bahagi ng slide ang isang halimbawa. So how do you find the Look Up Your District webpage to see if you are registered? There are 2 ways to find your district. First, go to the website, secvote.org. Scroll down and you will find a Look Up Your District button under the Popular Services. Click Look Up Your District. You can find election information translated into 8 languages. You can select from one of the 8 languages. For example, if you want to get information in Tagalog, click the Tagalog tab, and you will be taken to Popular Services translated in Tagalog. Here you will find the Find Your District tab. An example is shown at the bottom right of the slide. Ang isa pang paraan para hanapin ang iyong distrito ay ang pag-click sa tab ng Register to Vote o magparehistro para bumoto mula sa website ng tagapagrehistro ng mga botante sa seccvote.org. Sa drop-down menu, piliin at i-click ang Am I registered to vote o ako ba ay rehistrado upang bumoto? There are multiple ways to find if you are in the district or not. You can also click on the Registrar of Voters tab from the Registrar of Voters website, and in the drop-down menu, select and click Am I registered to vote? Pag-click ng tab ng Am I registered to vote, mapupunta ka sa webpage na ito na naglalaman ng iba't ibang serbisyong binibigay ng tagapagrehistro ng mga botante. I-scroll pababa at i-click ang tab Hanapin ang iyong distrito. Pag-click ng Hanapin ang iyong distrito, ilagay ang iyong direksyon ng tirahan sa search bar at i-click ang Pumunta. Ang sistema ay bubuo ng mga resulta upang magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong distrito. By clicking on the Am I Registered to Vote tab, it will take you to this webpage, which contains various services provided by the registrar. Scroll down and find and click on Look Up Your District. After you click on Look Up Your District, you will see the page here. You can enter your registered address in the search bar and click Go. The system will generate results to provide information about your district and other districts, such as the county supervisor's district as well. Pagpaparehistro, muling pagpaparehistro o pagsasapanahon ng pagpaparehistro ng botante. Ang huling araw sa pagpaparehistro para bumoto sa Hunyo 24 special na halalan ay sa Hunyo 9, 2025. Maaari magparehistro o muling magparehistro online sa registertovote.ca.gov. Kailangan muling magparehistro ang botante para pumoto kapag nagpalit ng pangalan o ng partidong pampolitika. Kung nagbago o lumipat ang tirahan ng botante sa loob ng county ng Santa Clara, maaaring isapanahon ang tirahan, lalo na kung ito ay nasa loob lamang ng Distrito 3 sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form ng paghiling ng aksyon ng botante. Ang huling araw para humiling ng pamalit na balota na ipapadala sa botante ay sa Hunyo 17, 2025. The last day to register to vote is June 24th. For the special election is June 9th. You can register online at registertovote.ca.gov. Voters must re-register to vote if their name or political party affiliation has changed. If voters have changed or moved their address within Santa Clara County, they may update their address on their voter registration, especially if it is within District 3 by completing a voter's action request form. The last day to request a replacement ballot to be mailed to you in time is June 17th. Ang tagapagrehistro ng mga botante ay nagpapadala ng mga impormasyon sa mga botante tungkol sa darating na halalan.
Unang ipinapadala ang mailer na tulad ng nasa slide sa mga karapat-dapat na botante 45 na araw bago ang araw ng halalan. Ang mailer na ito ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon at petsa tungkol sa Hunyo 24 special na halalan na naayon sa batas ng pagpili ng botante. Ito ay nakasalin sa iba't ibang wika. Kung nakatanggap na ang mga botante ng mailer na ito, sila ay karapat-dapat na bumoto sa Hunyo 24 special na halalan. The Registrar of Voters sends mailers like the one here on the screen to all eligible voters 45 days before the election day. The mailer contains important information and dates regarding the special election pursuant to the Voters' Choice Act. It is translated into different languages. If you already received this mailer, that means you are eligible to vote in the June 24 special election. Ang tagapagrehistro ng mga botante ay nagpapadala rin sa Koreo ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county sa lahat ng karapat-dapat na botante. Ang patnubay na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga kandidato, mga lokasyon ng sentro ng pagboto, mga lokasyon ng drop box ng opisyal na balota, isang sample na opisyal na balota, at mga mapagkukunan ng mahalalan upang matulungan ang mga botante na maghanda para sa pagboto ng kanilang balota. Makakakuha ng elektronikong version sa sccvote.org kung hihilingin. The registrar mails out a county voter information guide to all eligible voters. The guide provides information on the candidates, as well as vote center locations, drop box locations, and a sample of the official ballot, as well as resources to help voters prepare for casting their ballot. An electronic version is available also on the website upon request. Ipinapadala ang English na version ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county sa lahat ng mga karapat-dapat na botante. Ang mga botante na pumili ng isang wika maliban sa Ingles ay patadalhan ng pangalawang kopya ng patnubay sa wikang kanilang pinili. Ang patnubay ay nakasalin sa 4 na wika: Inchik, Espanyol, Tagalog, at Vietnamese. The English version of the voter information guide is mailed to every eligible voter. Voters who have selected another language other than English will be mailed a second copy afterwards of the voter information guide in the language of their choice. The guide is translated into 4 additional languages: Chinese, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. Huling ipinapadala ng tagapagrehistro ng mga botante ang pakete ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo. Ipinapadala ang mga ito sa Koreo 29 araw bago ang araw ng espesyal na halalan sa bawat rehistradong karapat-dapat na botante sa Distrito 3. Ang pakete ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay naglalaman ng kulay asul na sobre na may libreng bayad na ang selyo sa pagbabalik. Dapat itong mapirmahan bago ibalik para sa pagpapatunay. Card na balota at mga tagubilin sa pagboto, listahan ng mga lokasyon ng official na drop box ng balota ng pagboto sa pamagitan ng Koreo at ng mga sentro ng pagboto, at isang sticker na bumoto ako. The registrar mails a vote-by-mail packet. These are mailed 29 days before the election day. If you are a registered voter in District 3, you will receive a vote-by-mail packet in a large white envelope for this special runoff election. The packet contains a postage-paid blue return envelope. It must be signed when returning for verification. It contains your official ballot cards, voting instructions to assist voters in completing and returning their ballots correctly, a list of vote-by-mail drop box and vote center locations, and your I voted sticker. Please don't forget to sign the blue envelope before you send it back or return it. Kasama sa pakete ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay ang opisyal na balota. Paano ba markahan ang papel na balota?
Markahan ang iyong papel na balota tulad ng ipinapakita sa halimbawa sa larawan. Ganap na puna ng obalo sa kaliwa ng iyong pinili gamit lamang ang itim o asul at hindi pula tinta ng panulat. Sa sentro ng pagboto, dapat tiyakin gumamit ng madaling matuyo o may mapino na dulo ng pangmarka tulad ng Sharpie para maayos na makapagboto sa scanner. Huwag gumamit ng mga markang check, X, linya o bilog. Sa special na halalan na ito, walang isusulat na pangalan ng kandidato sa inilaan na blankong espasyo. Included in the vote by mail packet is the official ballot. To mark your paper ballot, you will want to use a blue or black ink. Please do not use red ink. To mark the paper ballot, mark it as shown in the example in the picture. Fill in the oval completely to the left of your selection using only black or blue ink. If you are at a vote center, it is preferred to mark a selection using a quick drying pen or fine tip marker like a Sharpie to safely cast the ballot into the scanner. Do not use check marks, X's, draw lines, or circles. For this special election, there are no write-in candidates for voting. Kapag namarkahan o nakumpleto na ng botante ang kanyang balota, dapat itong ipasok sa loob ng asul na sobre na may libreng bayad na ang selyo sa pagbabalik at idikit ng mabuti. Sa likod ng sobre, kompletuhin ang kinakailangan na impormasyon at pirmahan para sa pagpapatunay. Ang namarkahang balota ay kailangan maibalik sa o bago mag-8 ng gabi ng Hunyo 24, araw ng halalan, o natatakha ng kriyo sa o bago ang araw ng halalan at nakatanggap ng hindi lalampas sa 7 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Maagang ihulog o ipadala sa kriyo ang namarkahang balota para maisama ito sa resulta ng unang gabi ng bilangan sa halalan. Once the voters have marked or completed their ballot, it should be placed inside the blue envelope with a free return postage and sealed securely. On the back of the envelope, the required information must be completed and signed for verification. The marked ballot must be returned on or before 8 p.m. on June 24th, Election Day, or postmarked on or before Election Day, and received no later than 7 days after Election Day. Drop off or mail the marked ballot early so it can be included in the first election night results. Sa ilalim ng modelo ng halalan ng batas ng pagpili ng botante, ang mga botante ay magkakaroon ng higit pang opsyon upang makapili kung kailan, saan at paano bumoto. Kaya naman ang mga botante ay makakapili na bumoto ng maaga, bumoto mula sa bahay, o bumoto ng personal sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante o sa isang sentro ng pagboto. Tinitiyak nito na ang bawat botante ay maaaring bumoto sa paraang pinakamainam para sa kanila. Dahil ang mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo ay naipadala na sa mga karapat-dapat na botante simula Mayo 26, maaari na silang bumoto ng maaga sa pamamagitan ng kuriyo sa sandaling magtanggap nila ang kanilang balota o bumoto ng personal sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante na nagsimula noong Lunes, Mayo 26. Ito ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kung nais nilang bumoto ng personal sa isang sentro ng pagboto, ang mga unang araw ng pagboto sa sentro ng pagboto ay magsisimula sa Hunyo 14 mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Sa araw ng halalan, Hunyo 2024, ang mga oras ng pagboto ay mula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Under the Voters' Choice Act, voters have more options to choose when, where, and how to vote. Voters will be able to choose to vote early, or vote from home, or vote in person at the office of the Registrar of Voters, or at a vote center. This ensures that every voter can cast their ballot in a way that works best for them. Since vote-by-mail ballots have been mailed to eligible voters starting May 26,
They can vote early by mail as soon as they receive their ballots or vote in person at the Registrar of Voters Office, which also started Monday, May 26th. We are open from Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m. If you wish to vote in person at a vote center, early voting days at the vote center will start on June 14th from 9 to 5. And on election day, the last day to vote, June 24th, the voting hours are from 7 in the morning to 8 o'clock at night. Ang mga botante ay may ilang mga pagpipilian na paraan upang maibalik ang kanilang minarkahang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Maaari nilang ipadala sa koreo gamit ang USPS. Dapat ito ay natataka ng koreo ng 8 ng gabi ng Hunyo 24, 2025. O ihulog ang minarkahang balota sa alinman sa 6 na drop box ng tagapagrehistro ng mga botante sa isang drop-off na lokasyon sa Distrito C. Nagsimula ito noong Lunes, Mayo 26 hanggang 8 ng gabi ng Hunyo 24, araw ng halalan. Makakakuha ng listahan ng mga lokasyon ng Dropbox sa www.seccvote.org at mahanap din ito sa patnubay na impormasyon ng mga botante ng county. Sa kanang bahagi ng slide na ay isang larawan ng official na Dropbox ng balota ng tagapagrehistro ng mga botante ng Santa Clara County. Voters have several options to return their completed vote-by-mail ballot. They can send it via United States Postal Service, but it must be postmarked by 8 p.m. on June 24th. You can drop it off at any of the 6 official ballot drop boxes located in District 3, starting May 26th, and they will be available until 8 p.m. on June 24th. The list of locations is available at seccvote.org as well as in your voter information guide. At the right side of the slide is a picture of the official ballot drop box. Ang 6 na drop box ng balota na kung saan maaaring ihulog ng mga botante ang kanilang minarkahang balota ay matatagpuan sa labas ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante malapit sa poste ng bandila sa Burger Drive. Sa labas ng gusalin sa bandang bahagi ng kanluran ng Santa Clara County Civic Center sa may West Heading Street. Sa labas ng San Jose City Hall na sa 200 East Santa Clara Street at sa labas ng Joyce Ellington Branch Library sa may East Empire Street at sa labas ng Biblioteca Latino America Branch Library sa South First Street at sa labas ng East San Jose Carnegie Library sa East Santa Clara Street. Lahat ng lokasyon ng Dropbox ng balota ay na-access. These are the official ballot drop boxes where voters can drop off their ballot. They are located at our main office or Registrar of Voters Office near the flagpole at 1555 Burger Drive. Also at the Santa Clara County Civic Center located on West Heading Street, San Jose City Hall at East Santa Clara Street, Joyce Ellington Library on Empire, Biblioteca Latinoamericana Library located on South First Street, and the Carnegie Library on East Santa Clara Street. All ballot drop box locations are accessible. Maaari rin piliin ng mga botante na ihulog ang kanilang minarkahang balota sa drop box o bumoto ng personal sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa 155 Burger Drive, Building 2, San Jose. Ang mga official na drop box ng balota ay matatagpuan sa labas ng gusali number 2, malapit sa poste ng bandila. Bukas ito 24 oras. At sa loob ng gusali sa may atrium, bukas ito mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Magsasara ang mga Dropbox ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ng 8 ng gabi sa Hunyo 24, araw ng halalan. Para makaboto ng maaga ng personal, pumunta sa counter ng opisina. Bukas ito mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. At sa araw ng halalan, Hunyo 24, ang oras ng pagboto sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay mula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi.
As mentioned earlier, voters can drop off their ballot at our main office on Burger Drive, 1555 Burger Drive, Building 2. We have a drop box located outside near the flagpoles, also inside the building where the atrium is from 8 a.m. to 5 p.m. The drop boxes will close at 8 p.m. on June 24th. You can also vote in person by going to the counter from 8 a.m. to 5 p.m. And on election day, the hours at the registrar will be from 7 a.m. to 8 p.m. Ang mga botante na piniling bumoto ng personal ay maaaring bumoto ng kanilang lokal na balota sa alinman sa 3 sentro ng pagboto sa Distrito 3 simula sa Hunyo 14. Ang mga sentro ng pagboto ay nagbibigay sa mga botante ng mga sumusunod: ma-access na mga options sa pagboto, kasama na rito ang pagboto sa touchscreen, pagboto sa audio ballot, sa pagboto sa gilid ng bangketa kung saan maaaring bumoto ang botante gamit ang papel na balota o gamit ang touchscreen na balota. Mga balotang may 2 wika at tulong sa pagboto sa mga botante. Parehong araw na pagpaparehistro at pagboto na kung tawagin ay conditional na pagpaparehistro ng botante. Isa panahon ang nakarehistrong tirahan sa rehistrasyon ng botante upang makaboto ng lokal na balota, pamalit na balota, pagbalik o paghulog ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kriyo. Bukas ang mga sentro ng pagboto para sa maagang pagboto para sa 2 buong katapusan ng linggo bago ang araw ng halalan. Mangyaring bumisita sa www.seccvote.org upang mahanap ang pinakamalapit na sentro ng pagboto. Voters who choose to vote in person can vote and cast their ballot at any of the 3 vote centers throughout District 3 starting June 14th. The vote centers provide the following to voters: accessible voting options to include touchscreen voting, audio ballot, and curbside voting, where voters can cast a paper ballot or a touchscreen ballot. Bilingual ballots and voting assistance for voters is available there on site. Same-day registration also, which is called conditional voter registration. And you can also update your registered address on a voter registration card to vote your local ballot. You can get replacement ballots of your vote by mail ballot. You can also return or drop off a vote by mail ballot. The vote centers open for early voting for 2 full weekends prior to election day. You can find that information at seccvote.org, as well as your voter information guide. Maaaring pumiling bumoto ang mga karapat-dapat na botante ng personal sa isang 3 na-access na sentro ng pagboto sa loob ng Distrito 3. Ang community room ng Joyce Ellington Branch Library sa Empire Street at ng Olinder Community Center sa East William Street ay bukas simula Sabado, Hunyo 14 hanggang Lunes, Hunyo 23. Isa pang sentro ng pagboto, ang Center for Employment Training, ay magbubukas sa Hunyo 21. Oras sa maagang pagboto ay mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Oras sa pagboto sa 3 lokasyon ng sentro ng pagboto ay bukas mula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Here you will see the vote center locations. One of them is Joyce Ellington Branch Library on Empire Street, the Olinder Community Center on William Street. Both of these will be open starting Saturday, June 14th through Monday, June 23rd. Another vote center, Center for Employment Training, will open a week after that on Saturday, June 21st, also through Monday, June 23rd. Early voting times are from 9 a.m. to 5 p.m. The last day to vote in any of these 3 sites is on June 24th, Tuesday. They will be open from 7 a.m. to 8 p.m. on that last day to vote. Ang opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay nagbibigay ng balota sa pagboto na may 2 wika.
Ang mga botante na humiling ng pagboto gamit ang papel na balotang mula sa touchscreen o audio, ay maaring humiling ng isa sa mga sumusunod na wika: Inchik, Ingles, Hindi, Hapon, Kamay, Korean, Espanyol, Tagalog o Vietnamese. Bilang karagdagan, may mga facsimile na balota na makukuha sa wikang Gujarati, Punjabi, Telugu at Tamil. Makakakuha ng tulong sa wika sa lahat ng sentro ng pagboto. We provide bilingual voting ballots. Voters who request to vote on a paper ballot, touchscreen ballot, or audio ballot can ask for one of the following languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, or Vietnamese. In addition, we have facsimile paper ballots available in Gujarati, Punjabi, Telugu, and Tamil. Bilingual support is available at these 3 vote centers. Na-access na pagboto. Ang mga botante na walang kakayahan na magmarka ng kanilang balota ay maaaring magdala ng 1 hanggang 2 individual o maaaring humiling ng mga kawani ng sentro ng pagboto na tulungan sila sa pagboto, o kaya humiling na lamang na bumoto sa gilid ng bangketa. May makukuhang mga nakarecord na audio ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county kung hihilingin. Ang kodigo ng mga halalan ng California ay nagpapahintulot sa lahat ng nakarehistrong botante na gumamit ng sistema ng RAVBM o malayo ang madaling magamit na balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo para sa bawat halalan. Ito ay magagamit simula 29 araw bago ang halalan. Ang mga balota ng RAVBM ay hindi maaaring ipadala sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng internet. Dapat itong ibalik gamit ang orihinal na asul na vote by mail na sobre na may pirma ng botante o isang ordinaryong sobre bago ang 8 ng gabi sa araw ng halalan o may tatak kuriyo o bago ang araw ng halalan. Dapat itong matanggap ng hindi lalampas sa 7 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Para sa paghiling ng mga nakarecord na audio ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county at ang paggamit ng malayo ang madaling magamit na sistema ng pagboto sa pamamagitan ng pariyo, mangyayaring tumawag sa 408-299-8683 o walang bayad na numero sa 866-430-8683. Maaari rin bumisita sa website sa sccvote.org/RAVBM. Voters who are unable to mark a ballot by themselves may bring up to 2 individuals or may request vote center staff to assist them in voting, or they may opt to do curbside voting. Voters may also request audio recordings of the county voter information guide. California law permits all registered voters to use the remote accessible vote by mail ballot system for every election. It's available starting 29 days before the election. RAVBM ballots cannot be transmitted electronically through the internet. They must be returned using the original blue vote by mail envelope with your signature or an ordinary envelope by 8 p.m. on election day or postmarked on or before election day. It must be received no later than 7 days after the election. Voters who wish to have an audio recording of the information guide or wish to use the remote access vote by mail system can call 408-299-VOTE or toll-free 866-430-VOTE, or get information from our website, sccvote.org/RAVBM. Na-access na pagboto gamit ang pagboto sa touchscreen. Ang pagboto sa touchscreen at pagboto sa may kilid ng bangketa ay magagamit kung hihilingin ng mga botante sa bawat sentro ng pagboto at sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Ang unit na ito, tulad ng nasa larawan, ay may kasamang isang makinang touchscreen na may option na gumamit ng controller ng audio at may isang printer na balota.
Ito ay isang makina na sumusunod sa batas para sa Amerikanong may kapansanan. Meron din itong pagkapribadong kubol, hindi ito konektado sa internet kaya walang nakokolekt ng data. Touchscreen voting and curbside touchscreen voting are available upon request at every vote center and at the Registrar of Voters main office. The unit shown on the slide has a touchscreen voting machine with an optional to use audio control unit, one ballot printer, and comes with a privacy boot. It is ADA compliant. It also is not connected to the internet, hence no data is collected. Kung hihilingin ng botante na bumoto gamit ang touchscreen, bibigyan ito ng isang card ng botante para ma-access ang kanyang lokal na balota. Kapag naipasok na ang card ng botante sa makina na ng touchscreen, maaari na itong pumili ng wika na gusto niyang gamitin. Ang mga magagamit na wika sa balota ay Inchik, Ingles, Hindi, Hapon, Kamay, Korean, Espanyol, Tagalog o Vietnamese. Kapag nakapili na ng wika ang botante, maaari nang simulan ang pagmarka ng mga pinilian sa screen para bumoto. Habang gumagawa ng pagpili, maaaring ipasadya ang setting at baguhin ang laki ng mga letra o teksto habang pumipili. Kung nanaisin, maaaring humiling ito ng kagamitan na makakatulong sa kanyang kamay sa pagmarka sa screen. Maaaring suriin at o baguhin ng botante ang kanyang pinilian kung kinakailangan bago iprinta ang minutohang balota. Pagkatapos maiprinta ang balota, dadalhin ito sa stasyon ng scanner sa pagboto ng balota. If a voter requests to use the touchscreen, a voter card is issued so that the voter can access their local ballot. Once the voters insert the voter card into the touchscreen machine, voters can select one of 9 ballot languages. The languages are Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, or Vietnamese. Once a language is selected, voters can start making the choices on their screen to vote. During the selection process, voters customize their setting and resize their fonts if desired. Voters may request for a tool that will support their hand in making a selection on the screen. The voters can review or change their choices if necessary before printing the voted ballot. Kung pipiliin ng mga botante na bumoto para sa isang na-access na pagboto gamit ang audio, kailangan humiling ng audio na balota. Pagkatapos ay bibigyan ng kawani ng sentro ng pagboto ang botante ng audio controller na may malaking pindutan, iba't ibang hugis at kulay, malaki o braille na mga numero upang mag-navigate at markahan ang mga selections sa balota habang nasa sesyon ng accessible na pagboto. Maaring piliin ng mga botante na gumamit ng privacy mask at magiging blanco ang screen habang isinasagawa ang pagboto gamit ng audio. Kasunod ng proseso ng pagboto gamit ng audio, ang printer ay gumagawa ng minarkahang papel na balota na nagsisilbing official na record ng balota. Maaring suriin, veripikahin at itama ng mga botante ang kanilang mga pinili bago isumite ang kanilang namarkahang balota sa scanner. If voters choose to vote for an accessible audio voting, voters request for an audio ballot. Vote Center staff provides the voter with an audio controller with oversized buttons of different shapes and colors, large or braille numbers to navigate through, and mark selections on their ballot. Voters may choose to activate the privacy mask and the screen goes blank while audio voting is in progress. Follow the audio voting process. The voter produces a marked paper ballot, which serves as the official ballot record. Voters may review, verify, and correct the selections prior to casting their ballot at the scanner. Ang huling proseso sa pagboto ay ang pag-scan ng balota sa pagboto sa scanner. Pagkatapos mailimbag ang balota, pupunta ang botante sa stasyon ng scanner para at ipapasok ang balota. Otomatikong hihilayin ng scanner ang balota sa loob ng pagkatapos may scan, may option ang mga botante na pindutin ang boto na cast, paghanda na, at mabibilang ito sa pagboto o pindutin ang boto na return o pagbalik para suriin ang balota bago ito i-cast. The final step in voting is casting your ballot. After the ballot is printed, the voters go to the scanner and insert the ballot.
The scanner will automatically pull the ballot in after scanning. Voters have the option to press the cast button to count their ballot as cast or press the return button to review the ballot before casting it. Dito na tayo sa bahagi ng tanong at sagot. Ngayon na ang oras upang magtanong tungkol sa darating na Hunyo 24 special na halalan ng nangunang kandidato. Mangyaring i-click ang itaas ang kamay upang magsalita at magtanong o kaya magsumiti ng tanong o mensahe sa chat o Q&A window. Now is the time to ask questions if there are any for the upcoming June 24 special runoff election. You can either click the raise hand button or just submit a question in the chat or Q&A screen. There's no any questions here. Thank you, Ruth. Kung wala nang anumang mga katanungan, umaasa kami na pagkatapos ng webinar na ito, natutunan mo na kung paano kumpletuhin ang iyong balota, kung paano, kailan at saan ibabalik ang balota sa oras at lahat ng mga options sa wika at na-access na pagboto na ibinibigay ng tagapagrehistro ng mga botante ng Santa Clara County upang matiyak na ang mga karapat-dapat na botante ng San Jose District 3 ay maaaring lumahok sa special na halalan na ito. Thank you, Ruth. If you do not have any questions, we hope that after this workshop, you have learned how to complete your ballot, how, when, and where to return the ballot on time, in all the language and accessibility options that the Registrar of Voters provides to ensure eligible voters of District 3 can participate in the special election. Bago natin tapusin ang workshop na ito, mangyaring sundan ang tagapagrehistro ng mga botante online para sa pinakabago at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa mga halalan. I-bookmark ang website sa www.seccvote.org. Hanapin ang keyword na SCCVOTE at sundin ang ating social media posts sa X, Facebook, Instagram, YouTube, Nextdoor o sa LinkedIn. Ang aming paanong gawin na video sa YouTube ay may 2 wika at may wikang senyas ng Amerikano. Itag ang @SCCVOTE gamit ang iyong post sa partisipasyon sa halalan. Before we end our workshop, you can follow the Registrar of Voters online for the latest, most accurate information about the election. Bookmark us on your website, seccvote.org. You can also search keywords SEC Vote. Follow us on our social media channels, X, Facebook, Instagram, YouTube, Nextdoor, and LinkedIn. We have how-to videos on YouTube, and they are bilingual and include American Sign Language. You can also tag us with your election participation posts. Kung nais mong mag-opt out sa pagtanggap ng papel na kopya ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county o civic at sa halip ay kumuha ng elektronikong kopya na naka-PDF file, mangyaring mag-opt in sa pagtanggap ng elektronikong kopya ng patnubay sa pamamagitan ng email. Mangyaring kumpletuhin ang form ng kahilingan sa gustong paraan ng paghahatid ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county at ito ay makukuha sa pagbisita sa webpage sa seccvote.org/gogreen o paggamit ng mobile app seccvote.org o kaya mag-scan ng QR code na may link na makakuha ng patnubay sa online. Ang mga tagubilan sa GoGreen ay nakasalin sa 8 wika, Inchik, Hindi, Hapon, Kamay, Korean, Espanyol, Tagalog, Vietnamese. Ang tagapagrehistro ng mga botante ay magpapadala ng email sa mga botante ng isang link kapag maaari nang makakuha ng elektronikong kopya ng patnubay. If you would like to opt out of receiving a paper copy of the voter information guide and instead receive a digital copy,
in a PDF file, you can opt in to receive an electronic copy of the guide by email. Complete the voter information guide delivery preference request form that's available on our website, secvote.org, Go Green, on our mobile app, as well as scanning the QR code with a link that comes in your voter information guide. Go Green instructions are translated in the following 8 languages: Chinese, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. The Registrar of Voters will send a link by email so that you can access your voter information guide once it becomes available digitally. Sana nakatulong ang workshop na ito sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa Hunyo 24 special na halalan at sa Voters' Choice Act. Ang workshop na ito ay patuloy na nagaganap. Ang susunod na workshop ay sa wikang Hapon at gaganapin sa ika-9 ng Hunyo ng 6 p.m. sa Zoom. Kakailanganin mong magparehistro ng maaga online para sa webinar at isang link sa pagsali ang ipapadala sa iyo sa email. Tandaan, bumoto ng maaga ang mga karapat-dapat na mga botante. Ngayon na, huwag nang maghintay pa sa araw ng halalan. Bawat halalan ay mahalaga at bawat boto ay binibilang. Salamat sa inyong pagdalo, pakikilahok at sa pagbahagi ng iyong oras. Mangyayaring makipag-ugnayan sa outreach at rov.scc.gov.org kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa workshop na ito. Hanggang sa muli, magandang gabi, bayan. We hope this workshop was helpful in providing valuable information about the June 24th special election and the Voters' Choice Act. The language workshops have been going on for 2 weeks. The next workshop will be in Japanese and will be held next week, June 9th at 6 p.m. on Zoom. You will be required to register online for the webinar in advance, and a link will be sent to your email. Remember that all eligible voters should be voting early. Vote now. Don't wait until election day. Every election is important and every vote counts. Thank you for your attendance, participation, and sharing of your time. You can contact outreach at rov.secgov.org if you need additional information about the workshop. Until next time, have a great evening. Good night, everyone, and thank you.